Yo guys, it's your boy, The Boy. Welcome back sa ating Usapan Episode 8. So ito na po yung last episode natin for this year 2023. Grabe guys, from episode 1 up to episode 7, sinubaybayin nyo talaga yung Usapan episode natin. And of course, shout out sa mga guests natin sa pagbahagi ng kanilang experience at buhay dito sa Japan. Shout out Clyde, Bina and Katsuya, Kuya Aldrin, Sakura, Bro Marion Avila, Kuya Ken Ichi, and Debbie Castro. Hindi ko napapatagalin pa guys. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Panibagong usapan, panibagong kaalaman na naman. Keep watching and enjoy the video. So ito pala yung pang-8 guest natin guys. Pakilala ka muna. Ako si Louie, aka Louie TV. Almost 10 years na dito sa Japan at nagtatrabaho sa Oyster Farm sa Hiroshima City. Shoutout pala ako sa Prime Skin and Beauty Care Nagoya branch, Madam Ann, at saka sa assistant niya. Sa asawa ko, I love you. Sa cameraman natin na si Nico Espion. Partner ko si Kevin Dorian, relax ka lang dyan. Sa amo ko, Nomura Suisan, kay Kaurisang. Maraming salamat. Pinayagan mo kong magyasumi. Thank you. Pwede ba matanong kung paano ka nakapunta dito sa Japan? So actually, nakapunta ako dito through my wife. Kinuha lang ako ng asawa ko. It takes 1 year ata na stay ako sa Pinas. And then, nung lumabas na yung papel ko, matik, punta agad ako dito. Mostly, ano-ano yung mga lahi na katrabaho mo sa Oyster Farm? Mix na. Japanese, may Chinese, Indonesian, at saka Pilipino. Pero marami ang Pilipino. At mostly mga Bisaya. Mga taga Cebu? Taga Davao sila, mostly taga Davao. Ito yung unang question ko ya. Ano yung kaibahan ng oyster sa Pilipinas at saka oyster dito sa Japan? Para sa akin, may little different yung lasa niya. Kasi dito sa Japan, which is like sa Hiroshima, iba yung taste niya, parang malamnam na maalat-alat. Basta, if masubukan niyo yung talabas sa Hiroshima, doon yung malalaman kung ano talaga ang lasa. Ang talaba sa Pilipinas, hindi ko masasabi namang hindi masarap. Masarap pa din, pero meron talagang pinagkaiba kasi yung talaba sa Hiroshima, pag winter kasi, the more na winter, the more na malamig, yun ang season nila. So, meaning to say, masarap siya. Unlike sa Pinas, yung season doon is mainit lang. Iba. Nagdedepende din talaga sa season ng lugar. So, mas okay na dito sa Japan since meron silang winter kasi doon talaga mas lalong sumasarap yung mga oyster. May part na lalagyan doon na malapit lang siya sa sapa. So maraming nakakain yung talaba. And then hindi sila stress. Para din yung pag-ibig. Pag stress ka, hindi ka nabubusog. Di ba? Ganun lang yun. So yung mga talaba is hindi sila stress. Peaceful sila sa area na yon. Hindi maalon. Mahina lang yung current. So relax sila. The more na relax sila, the more sila na mag-grow, lalaki sila, at saka yung laman nila, in time na season na, goods na, pwede na makain. Almost 10 years ka nang nagtatrabaho as an oyster farm worker dito banda sa Hiroshima, Japan. Matanong lang kung kamusta naman yung pagtatrabaho mo doon. Kamusta yung buhay karagatan? Actually, masasabi ko, napakahirap siya if ever nasa dagat ka. Kasi ako, 2 season ako nagtatrabaho as taga-harvest ng talaba. Tapos delikado kasi nakapatong ka lang sa ikada. So ang ikada na ibig sabihin is oyster cage. Dapat may balanse ka. Kasi once mahulog ka dun, dagat yun, tas malamig. Masasabi kong ang pagtatrabaho ng oyster, di basta-basta. Sinasabi ko to sa mga episode ko about doon sa 4 seasons ng Japan. So ano naman yung masasabi mo doon? So actually, based on my experience, dapat mag-adjust ka kasi pag summer, ang summer is time yun na doon kukuha ng mga binhi or yung mga tani, which is ang name ng yung nasa talaba, maliit pa sila is tani. So ang summer season is napakainit dito sa Japan. Dapat adjust ka talaga. Dapat sanay ka sa init. Paano pag taglamig tapos kunyari may snow talaga? Yun din. Isa din yun. From summer to winter. Kasi yung winter, yan ang time na
season ng talaba. So dapat mag-adjust ka din sa suot mo. Dapat komportable ka. Pag mag-harvest ka ng talaba, hindi masyado katulad itong suot ko. Dito pwede mag-harvest ka ng talaba kasi hindi ka makakahinga. Isa sa kilalang masasarap na mga talaba ay galing sa Hiroshima dito sa Japan. Ano ba yung mga sekreto doon niya? Kung bakit yung Hiroshima yung isa sa mga nagpo-provide ng mga talaba sa buong Japan? Ang style kasi sa Hiroshima, kaya masarap ang talaba doon. 1 year lang sila nasa dagat. Sinistay sa dagat. Kaya iba yung lasa niya unlike the other place. Ang Hiroshima kasi may sapa dito at saka dagat. Nag-merge sila kaya masarap yung talaba kasi marami silang makakain ng mga minerals galing sa bundok. Dapat kasi yung talaba kasi hindi magalaw yung tubig. Kasi sa Hiroshima, may area talaga doon. Like for example sa Iba, sa parte sa Miyajima, doon nilalagay yung mga oyster cage kasi hindi siya magalaw yung tubig. Abot naman doon sa radiation ng nuclear doon sa Hiroshima. Naapektuhan ba yung mga oyster doon o wala naman? I think wala naman kasi pag season na ng talaba, meron yang taga-check. Parang quality control. Exactly. Mag-o-open kami ng talaba tapos ipapasa kanila, i-check nila yung talaba is okay ba, wala bang problema siya, hindi ba siya makakasira sa tiyan. Safe talaga. No worry sa talaba sa Hiroshima. So ito since na-interview na kita, alam na din ng mga viewers natin na nagtatrabaho ka sa oyster farm dito banda sa Hiroshima. Paano yun? Pwede ba kami mag-order sa inyo direkta? So kunyari may mag-order galing sa Nagoya, pwede ba kaming mag-order doon at supplyan nyo kami ng oyster dito? Pwede. Walang problema. Basta nasa Japan ka lang. We accept order sa aming kaisya. Like, shell pa lang or naka-open na. Nakaka-supply kami through Takubin. Outside in Japan, wala kami. Sa Japan lang. Mga ilang days bago namin makuha agad galing pag-order namin? Mostly talaga 1 to 2 days darating na yun yung order nyo. Minsan lang may mga late. Depende yun sa mga shipping company na magdi-deliver kasi ang talaba kasi ang season is winter. So if ever may snow, malayo yung area. So madi-delay. So mahirapan din yung mga nagdi-deliver na company. Pag may time naman, yung amo ko kasi is masilan din kasi siya. Gusto din niya na darating yung product na quality and then fresh talaga. So guys, alam nyo na sa mga kababayan natin dyan na may mga store dito sa Japan, if kailangan nyo ng mga talaba guys or oyster, kontakin nyo lang si Kuya Louie. Any message sa mga kababayan natin na ang pamumuhay dito sa Japan ay isang oyster farm din? So ang message ko sa inyo, gambatin ingatan nyo yung sarili nyo. Health is important pag andito tayo sa ibang bansa as like isa tayong OFW. Dapat katawan natin yung iisipin natin. Pag pagod, yasumi. Pag kaya, trabaho. Pero para sa akin, importante talaga kalusugan. Kaya sa mga tropa natin na nagtatalaba, ingatan nyo. Lalo na sa taga-harvest, mag-ingat kayo palagi. Tas take vitamins para ginky, no? Ganun lang. Yun lang ang aking ma-advise, no? Kuya Louie, i-plug mo na yung social media account mo. So, isa platang vlogger dito sa Hiroshima, Louie TV. Sa mga hindi pa nakapollow, pwede nyo po ako i-follow sa aking page. Maraming salamat din. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha kayong kaalaman. And for fresh updates, i-follow nyo na lang din po ako sa aking social media account, link in the description below. For more videos like this, please do consider supporting my channel and see you in my next video.